Sa buhay ng tao, may mga sugat na hindi nakikita sa balat ngunit ramdam na ramdam sa bawat salita, sa bawat buntong hininga, at sa bawat gabing hindi siya dalawin ng antok. At minsan ang pinakamasakit sa lahat ay hindi iyong pagkawasak ng isang relasyon, kundi ang unti-unting pagguho ng isang pamilyang minsang binuo sa pangarap sa pagtitiis at sa pangakong habang buhay. Kaya ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking dayuhan at isang Pilipinang minsang nangarap ng payapang tahanan, kundi tungkol ito sa kung paano winawasak ng alitan, takot, galit, pagdududa at kawalan ng maayos na pag-uusap ang pundasyon ng isang tahanan, at kung paanong ang mga batang walang kinalaman sa gulo ng matatanda ang kadalasang naiiwan sa gitna ng unos. Dala ang bigat ng mga bagay na hindi pa nila kayang unawain. At sa kwento ni Stefan at Ana May, makikita natin na kapag ang isang pamilya ay pinabayaan sa ilalim ng sama ng loob at hindi na ituwid sa tamang panahon, dumarating ang punto na kahit ang dating simpleng problema ay nagiging napakabigat na tila wala ng madaling lunas. Si Stefan ay isang lalaking Aleman na minsang naniwala na kaya niyang bumuo ng masayang pamilya kasama si Ana May, isang Pilipina na naging sentro ng kanyang pangarap na magkaroon ng tahanang puno ng sigla at mga batang lalaki at babae, na lalaki sa maayos na kinabukasan. At sa simula ng kanilang pagsasama, marahil gaya ng maraming mag-asawa, naniwala rin sila na sapat na ang pag-ibig upang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napatunayan na ang pag-ibig na walang sapat na paggalang, pagtutulungan at malinaw na pagkakaunawaan ay madaling matibag ng realidad, lalo na kung magkaiba ang kultura, magkaiba ang paraan ng pagtingin sa pera, sa responsibilidad, sa pagpapalaki ng anak, at sa papel ng bawat isa sa loob ng tahanan. Sa Germany, isinilang ang kanilang mga anak, at sa paningin ng marami, isa iyong magandang simula dahil ang mga bata ay lumalaki sa isang bansang may sistema, may benepisyo, at may suporta mula sa gobyerno. Ngunit kahit gaano pa kaayos ang kapaligiran, kung ang loob ng bahay ay may nakatagong lamat, darating at darating ang araw na lalabas ang lahat ng bitak. At sa kanilang buhay, unti-unting naipon ang mga sumbatan, mga hinala, mga tanong, at mga salitang hindi na ibulala sa tamang paraan. Hanggang sa isang araw, ay hindi na lamang ito simpleng tampuhan ng mag-asawa, kundi naging serye ng mga legal na usapin, akusasyon, at matitinding takot na kinasangkutan na hindi lamang ng dalawang taong dating nagmahalan, kundi pati ng kanilang mga anak at ng mga ahensyang inaasahang tutulong sa paghahanap ng katotohanan. Ayon sa mga salaysay, nang lumaon ay nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama, at pagsapit ng Hunyo sa taong iyon, formal nang tinapos ng batas sa Germany ang kanilang kasal. Ngunit kahit may papel na nagsasabing tapos na ang relasyon nila bilang mag-asawa, hindi naman ibig sabihin nito na tapos na rin ang kanilang pananagutan bilang mga magulang, sapagkat ang diborsyo ay kayang putulin ang legal na ugnayan ng mag-asawa, ngunit hindi nito kayang burahin ang katotohanang may mga batang umaasa sa patuloy na pag-aaruga, paggabay, at pagprotekta ng kanilang ama at ina. Dito nagsimulang uminit ang isa sa pinakamalalaking usapin sa kanilang buhay. Ang tanong, kung saan ba dapat lumaki ang mga bata? Kanino ba sila mas ligtas? Sino ba ang mas dapat pagkatiwalaan? At paano haharapin ang obligasyong pinansyal na iniwan ng mga nakaraang taon? Ayon kay Stefan, may malaking halagang dapat bayaran si Ana May sa gobyerno ng Germany.
dahil sa suportang ipinagkaloob noon para sa mga bata. At sa sistemang iyon, ang bawat batang mamamayang Aleman ay may benepisyong natatanggap buwan-buwan bilang tulong sa pangangailangan. Ngunit nang tumagal ang pananatili ng mga bata sa Pilipinas, lumitaw ang usaping baka kailanganin ng isauli ang perang naibigay noon. At para kay Stefan, hindi lamang ito simpleng problema sa pera, kundi isang banta sa kinabukasan ng kanyang dating asawa at ng kanilang mga anak. Dahil kapag hindi ito naayos, habang buhay itong maaaring maging anino sa kanilang buhay. Ngunit para kay Ana May, ang mas mabigat na usapin ay hindi lamang pera, kundi ang takot na kapag dinala niya ang mga bata pabalik sa Germany, ay baka hindi na niya sila maibalik sa Pilipinas. At dito malinaw na makikita ang banggaan ng dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda ay naroon ang ama na gustong maibalik sa bansang kanilang sinilangan ng mga anak upang maisaayos ang legal at pinansyal na problema. At sa kabilang banda ay naroon ang ina na natatakot mawala ng kontrol sa buhay ng mga bata kapag sila ay muling nailayo sa kanya. At sa ganitong uri ng banggaan, madalas hindi sapat ang pagsigaw ng katwiran dahil bawat isa ay may sariling takot, sariling sugat at sariling bersyon ng katotohanan. Ayon pa sa mga naging pahayag, sinabi ni Stefan na matagal na umano niyang inihanda ang lahat para sa pagbabalik ng kanyang pamilya sa Germany, mula sa matitirhan, sa pag-aaral ng mga bata, hanggang sa mga dokumentong kailangan upang maayos ang kanilang estado roon. Ngunit sa huling sandali ay umatras si Ana May at piniling huwag tumuloy. Para kay Stefan, isa itong mabigat na dagok dahil para sa kanya ay hindi lamang isang plano ang naudlot kundi isang huling pagkakataong maibalik sa ayos ang mga bagay na unti-unti nang nabubuwag. Subalit kung susuriin ng mabuti, sa likod ng desisyong iyon ni Ana May ay makikita rin ang isang uri ng pangamba na maaaring ang pagbabalik sa Germany ay simula ng panibagong laban na baka siya ang matalo. At dito natin mapapansin ang isang mahalagang aral para sa mga manunood na sa tuwing ang takot ang nangunguna sa bawat desisyon, kadalasan ay hindi malinaw ang resulta. At kung hindi nagkakaroon ng bukas at tapat na pag-uusap, ang bawat hakbang ay nagmumukhang banta sa halip na posibleng solusyon. Sa gitna ng masalimuot na sigalot ni Stefan at Ana May, malinaw na ang kanilang kwento ay hindi na lamang simpleng alitan ng dating mag-asawa, kundi isang mabigat na larawan ng pagkawasak ng tiwala at pagdurusa ng mga batang naiipit sa gulo ng matatanda. Nagsimula ang lahat sa seryosong mga paratang ni Ana May laban kay Stefan, kabilang ang umano'y pambababae at pananakit. Mariin naman itong itinanggi ni Stefan at iginiit na siya pa ang minsang napagbintangan sa mga pangyayaring hindi niya ginawa. Dahil dito, lalong naging mahirap tukuyin kung nasaan ang buong katotohanan. Kapag ang isang relasyon ay matagal nang nababalot ng galit at sama ng loob, bawat salita ay nagiging pinagmumulan ng duda at bawat kilos ay sinusukat sa lente ng sakit at pagdududa. Lumala pa ang alitan dahil sa usapin ng pera. Ayon kay Stefan, malaki ang halaga ng perang ipinadala niya upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Mula sa pag-aaral hanggang sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit para sa kanya, may bahagi ng perang iyon na hindi napunta sa tunay na kapakanan ng mga bata. Sa kabilang panig, ipinaliwanag naman ni Ana May na ang lahat ng ipinadadala ay ginagamit sa paaralan, bahay, bayarin at biyaring sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Sa bahaging ito, lumitaw ang isang mapait na katotohanan na nararanasan ng maraming pamilya. Ang pera na dapat sana'y tumutulong upang gumaan ang buhay ay nagiging sanhi ng matinding alitan kapag nawawala ang malinaw na komunikasyon at tiwala.
Ngunit higit pang naging mabigat ang kanilang sitwasyon nang mangyari ang trahedyang pagkamatay ng kanilang anak na si Yasha. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng matinding lungkot at maraming tanong na mahirap sagutin. May mga nagsasabing ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Ngunit para kay Stefan ay may mga detalye na hindi niya maipaliwanag at nagbigay sa kanya ng hinalang. Baka may mas malalim pang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng bata. Dahil dito, lumawak ang usapin at nagkaroon ng pangangailangan para sa masusing investigasyon. Kasabay nito ay lumitaw din ang hinala laban sa isang kamag-anak sa panig ng ina. Isang sensitibong akusasyon na lalong nagpabigat sa sitwasyon dahil ang kaligtasan ng mga bata ang nakataya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na sentro ng usapan ay hindi na kung sino ang tama o mali, kundi kung sino ang makapagbibigay ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga batang naiwan. Naglabas man ng pansamantalang desisyon ang korte sa Pilipinas na pabor sa ina pagdating sa kustodiya, hindi pa rin nito tuluyang tinatapos ang usapin. Nanatili ring mahalaga ang karapatan ng ama na makita at makasama ang kanyang mga anak, maliban na lamang kung may malinaw na dahilan upang ipagbawal ito. Sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na ang pinakamalaking biktima sa alitan ng mga magulang ay ang mga batang walang kinalaman sa kanilang sigalot. Habang ang matatanda ay nag-aaway sa korte, sa pera at sa mga akusasyon, ang mga bata ang tahimik na nagdadala ng bigat ng lahat ng nangyayari sa kanilang pamilya. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na sukatan ng pagiging mabuting magulang ay hindi nasusukat sa dami ng perang na ibibigay o sa lakas ng paninindigan sa isang kaso, kundi sa kakayahang isantabi ang sariling galit at unahin ang kaligtasan, kapayapaan at kinabukasan ng mga anak. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo o papel ng batas, kundi ng tiwala, paggalang at pagmamahal na kayang lampasan kahit ang pinakamabigat na pagsubok